eksena niyan, ang clue talaga niyan, kaya ito napasabog ng bonggang-bongga, is baka hindi dumadating ang remittance kay BBM as he expected. Correct. It is, kaya niya pinasabog, wala kayong binibigay, sandali. Okay, so pinasabog niyang ganito. Kaya alam niya rin na maraming ghost. Kasi that is the agreement. Baka na kayo dyan, kumuha kayong basta, babatuhan niyo ako. Kaso, walang binabato, baka nadidelay or kulang yung mga binabato pataas. Adik ka. Alam mo, ang adik, ayaw nabibitin. Diba? Ayaw nabibitin. So ngayon, gago ka ha. So inilaglag niya na lahat. Kasi nga, ginago niyo siya eh. Ginago niyo yung adik eh. So yung adik, ginago kayo in return. Napagtripan kayo ng adik ngayon. Napagtripan kayo ng adik. It's as simple as that. Nagigets niyo. Kaya yung sabi ng Deans na, bakit siya magpapasabog? Simple. Baka hindi umaabot sa kanya. Nadedenggoy siya ng mga errand boy niya. Correct. And then yung BBM admin kasi ang sinasabing ang press release nila ngayon is that ako ang nag-expose ng flood control project, so ako yung nag-imbestiga, and that they are serious in running after na involved sa flood control project, and that is something that we have to straighten out. Okay, paalala lang po natin sa lahat, noong 2024 na State of the Nation address, si Bongbong Marcos ay pinagmamalaki na meron ng 5,500 flood control projects. Okay? 2025 na SONA, sinasabi niya na tama po kayo, merong mga katiwalaan dyan sa mga flood control projects na yan. What happened between the SONA 2024 and the SONA 2025? Immediately after magyabang ni Bongbong Marcos na marami siyang flood control project na natapos, yung epekto ng baha sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas had been very catastrophic. Yung mga lugar na hindi binabaha na ngayon. Yung mga lugar na pag binaha, nagsusubside naman ng baha, hindi ganun kagrabe. Ang epekto ng baha sa mga lugar nila ay hindi na ganun ang nangyayari. There were increase in the number of leptospirosis cases, increase in number of deaths sa mga taong nalunod sa baha. Ang dami nang napeperwisyon, hindi nakapasok ng trabaho and things like that. The effect is undeniably felt by a lot of Filipinos. So that is why, bumaba ng bonggang-bongga popularity ni Bongbong Marcos, and so they have to do the 2025 SONA saying that kung sino man ang mayroong kasalanan sa katiwalian ng flood control project ay hahantingin niya. It is not you, sir. Okay? It is not you, Bongbong Marcos, who initiated itong mga corruption dito sa flood control project. Your back was put on the wall and you have no choice but to face it kasi sinisingil ka na ng sambayan ng Pilipino dyan sa mga flood control projects na yan. Let us just correct that narrative. Hindi ikaw ang nagpasimula nito. Kaming mga ordinaryong Pilipino, we have been calling you out for boasting the 5,500 flood control project. Magkalinawan lang tayo. Diba? Walang gaguhan dito and this is verifiable. Pinagmalaki mo yan noong 2024 only to find out na mayroong korupsyon ng 2025. So ibig sabihin, nung pinatayo mo to, nung nagkaroon ng katkungan dyan, nung nagkaroon ng nakawan dyan, you have no idea. Diba? At the minimum, you are incompetent. At the minimum, inutil ka. And we do not need an inutil president. Doon pa lang eh. Kitang-kita na yung incompetence mo. Diba? Kahit hindi tayo magpunta doon sa nitty-gritty ng flood control project, the mere fact na under your leadership, nalusutan ka ng trilyong-trilyong flood control projects na walang pakinabang. What is that? So, yung ang hindi ko lang rin maintindihan kasi yung ibang mga tao, especially, I can't understand those people who are still believing in this administration, Sobrang kadiri kasi, you really don't see this? Talaga ba? You do not really see this? Itong level na to na incompetence? Sobrang kadiri. Sobrang kadiri. Ayan. Ayan nga, doon sa video, sinabi niya na ang issue nga rin yung partihan. Mukhang hindi raw nakakarating sa kanya na, yung mga remittances. Ayun na nga. Kasi nga, di ba, baka nga ang tagal niyan, di ba? 2023, 24, baka madedelay. Baka nagreklamo na rin si Mamshi na putang ina, nasa na yung mga nasa na mga epektos. Baka nagalit si Mamshi. Nasa yung mga epektos? And alam mo, itong pagpapakita nito ni Saldico ng listahan, this is something that BBM, ito yung listahang titingnan ni BBM at ni Martin.
How much reach BBM? How much reach Martin? Asa may listahan? May listahan bang bago? May listahan. Oh, okay, patuloy mo na. Ato, teka ha. Teka. Balikan natin yung video mamaya. Ito yung listahan niya. Ayan yung lahat ng deliveries na pinakita niya. Ayan. Ito yung listahan niya. Ayan. From September 1, 2022 to December 24. Hanggang 2024 lang pala to. December 5, 2024. Kaya siya tinanggal ng January 2025. Di ba bigla siya tinanggal as Appropriations Committee na walang reasoning? Bakit walang reasoning? Siya biglang tinanggal. Di ba? At sino nagtanggal? Si Sandro ang nag-motion. Ay, motion is vacant. Tapos ang pinalit nila, si Stella. Kasi baka si Stella, Stella ha, huwag mong kailangan mag-improve ka sa gawain ni Saldi. Ay, ano pala, August 2020, tama pala, 2022 to 2025. Pero tingnan mo, patingin niya listahan. Patingin niya. Ayan, teka. Ito. This is the 2022 deliveries. Okay, 2023 deliveries. Phase 2R. Sino si R? Romualdez. I do not know. Ang sabi niya, yung mga delivery talaga, dinideliver talaga kay Martin. Utos ni Martin. Ganon. Tapos may drop-off sila ng pera. Which is yun na yung sa Forbes. Ito yung mga deliveries of the moment. Sige, ano pa next? Ayan. Na 2024, 2025, tingnan niyo, saan ba ay may mga pinakamaraming deliveries dyan. 1 billion November 2022. Ito yung F1. Ayun yung F1. Yes, November 2022. February 2023. Okay. Kita mo, nakakaloka sa kanila. Nung kakaupo pa lang, talagang, kamkaman na. Oo, kamkaman na. Diyos ko. Ayan, October 2023, tas ito yung Afghan issue. May Afghan issue na nito. See, in 2020, and in 2024, look at them, halos 1 billion na. This is the time that they were, impeachment na nito ni Inday eh. Yeah, pa-impeachment na yan Inday eh. So, tapos, sige, ituloy mo pa. Ayan. Sino-float na nila yung idea na impeach Inday. Tapos, ayan Inday. Oo. So 2024 halos 1 billion na sila every deliveries. Pinakamababa is 500,400. 400. August 2024. And then December. So imagine in one month. Yung December, ito na yung mainit dun sa budget deliberation eh. Remember, yung maingay na tayo niya na yung BICAM kailangan i-televise, yung inaabangan natin, yung hindi natulog si BBM para reviewin daw ang budget. Mababa ang mga deliveries na. 250, 750, 500, Pasko. Bakit kaya siya Bex tinanggal? Kasi biglang mababa yung deliveries eh. Sunod-sunod mabababa. Oo, bakit 250 na lang yan? Bakit 750? Bakit 500? Bakit 500? Alam mo kailan siya tinanggal? January 11. January, correct. So, 250, 750. January, 500, 500. Meron pang 125. Oo, bakit ang bagal ng collection? Parang ganyan, bakit ang bagal ng collection? So, baka feeling nila, kinakatsyong ni Saldico. Oo. Mababa naman siya yung deliveries. Oo. Pero patuloy pa rin siya. Ikaw pa rin ang errand boy. So ngayon, tuloy-tuloy yung magiging errand boy niya. Next. Ayan, so ngayon, next pa girl. Next. So April yan. April. Dito na tayo, 2025. Oo. February, ito na yung impeachment ni Inday eh. Final na to eh. Nagkaanuhan na to sa Congress. 500. Uniform yung deliveries, 500 million, half billion. Ayan. August 2026. Kaya ito nilaglag na. Kasi, bakit puro na lang to 500 million? April, 500 million. Tapos, ano yung May? April and then May? April, May, 500 billion pa rin. Kaso, nung May, bakit yung April? 2 beses lang. Nung May, isang beses lang. Actually, mabagal yung remittance. Yeah. February 2025, 2 billion siya. February, 2 billion.
January, 1 billion. Ayun na nga, mabagal nga. Kasi kita mo yung iba, kita mo yung dati, puro 1 billion. Puro, kita mo yung July 2024, nakailang billion yan? 1, 2, 3, 4, 5 billion. Tapos, bakit ang bagal? Siguro nagagano lang sila. Bakit ang bagal ng billions? Ngayon, kaya kita mo, yung dating ng March, yung March, isang beses lang, 500. Nung April, nung April, ilang beses? April, 1 billion. 2 beses. Nung May, isang beses. Nung July, isang beses. Nung August, walang June. 2016. Walang June. So ngayon, kailan nila pinabagsak si Saldico? After August. After August. Walang delivery eh. Kasi bakit ang tumal? Bakit ang tumal ng bentahan ng basura? Nagigets niyo? Nagigets niyo kung ano yung bakit biglang sumabog yung utak ng addict? At bigla niyang naisipan na ilalaglag ko na to si Saldico. Hindi ba? So, ngayon, nung sinabihan siya ni Romualdez na umalis ka na lang, I think hindi siya kanya sinabi ni Romualdez na galit sa iyo ang Pangulo dahil ang bagal ng remittance. Umalis ka na lang. Ginanon siguro siya. Siguro naging ano lang sa kanya si Martin na pampalubag loob na umalis ka na lang. Kami na lang. Pero inano siya ni Martin na kami mag-aayos nito, ganyan. Pero siguro ibig sabihin ni Martin na kami mag-aayos nito is galit sa kanya si BBM. Oh, bakit ang salapi? Ano na kayo na lang ang ang eksena. Kaya natanggal din si Martin as speaker. Yes, correct. Kasi yung nakita niyo naman yung delivery, di ba? Bakit biglang tumumal? Eto, and I think, kasi itong listahan ni Saldico na to, wala naman tong value sa sa Court of Justice sa totoo lang. Wala mo masyadong value. Although sinasabi dito kasi ang sinasabi ni Saldico, di ba, meron lang isang 1 billion na delivery na ako mismo ang nag-deliver. That's just 1 billion. So sinasabi niya, yun yung personal knowledge niya, and the rest, wala na siyang personal knowledge. Ito, mga listahan na lang to, alam ko yung sistema, alam ko yung operation. Between the dynamics of the three, perhaps, tong si Martin, siguro ang sinasabi dun sa bangag na mukhang nangungupit sa atin itong errand boy natin na ganyan. Ganon. Pagkatas ito namang isa, parang feeling niya, putang ina nyo, wala nga akong nakukuha ditong porsyento sa inyo lahat ng pera na to eh. So, he has to release that list para with the picture of each and every deliveries na eto yung lahat ng dineliver ko. So, ang nakakaloka dito, Martin and Bongbong Marcos, kasi sinasabi ni Saldico na para sa inyo naman talaga lahat ng delivery na yan, di ba? Pwede maghanap po kayo kung kanino napunta yung pera. Basta ako deliver ko yan sa inyo. Ito yung proof ko, ito yung mga delivery ko sa inyo. Hanapin so mo kanino napunta. Yung message ni Saldico ay hindi ito para sa korte, kundi para dun sa dalawang magnanakaw. Correct. At hindi rin para sa atin. Hindi para sa atin. Ito ay dalawang magnanakaw yan. Para sa dalawang magnanakaw na hindi ako, parang ang gustong parhatin ni Saldico ay hindi ako ang dapat mong awayin Bongbong, kundi yung pinsan mo dahil ito lang ang pinadeliver sa akin. Yes. Kaya ngayon, si Martin, kaya ngayon siguro si Martin, kaya nga di ba iniipit si Martin ngayon din, di ba, na inaano kakasuhan, ganyan na, siguro, inaano siya, nasa ng pera. Di ba, ginagay na siguro, ito pa. I-point out ko rin to. Alam mo kung bakit naisip ko na gano'n? Kasi ang sinabi lang ni Ping Lacson, 52 billion, di ba? Oo. Asan yung 4 billion? 4? Bakit 4? Kasi 56 billion yung sinasabi ni na total na dineliver niya eh. Asan yung 4 billion? Asan yung 4 billion? Sinong bumulsa ng 4 billion? Ay, basta ako, hindi ako Diba? So, ngayon, kaya itong pagsasalita nito, ni Saldico na to, it's not really for us, it's not really for everyone. At alam natin na tactics to. Well-advised si Saldico ng well-advised si Saldico ng abogado niya eh. Diba? Yung sinasabi sa accounting tayo, magkano ang sinabi ni Saldico na dineliver niya? 56 billion. Tapos, yung kay Lacson, magkano? 52 billion.
So, ibig sabihin, may missing 4 billion. Yes, nasaan ang 4 billion? Pero, kanino niya dineliver yung 56 billion? Kay Martin. Sa yung deliver, Sa Guado. Through the instructions of Martin Romualdez. So, merong itinagong 4. Yes. Di ba? So, nagtutugma yung mga deliveries. Nagtugma yung kay Ping Lacson at nagtugma doon kay Yes. Ang difference mo lang ay 4 billion. That is 4.5 billion, oo. Ibig sabihin, ano kayo, nasa within of margin of error, yung mga pinagsasabihin niyo. Yung sinasabing, siguro, yung 52 billion, yun talaga yung natanggap ng Pangulo. Yun yung lumalabas kay Lacson. Ito lang yung nag-deliver sa kanya. Pero, eto, merong kumupit ng 4. Okay? May kumupit ng 4. 4.4 billion. 4.4 billion. Ngayon, ang gustong pahiwatig dito ni Exena, kaya siguro kung sino-sinong pinagtatanggal. Kasi, baka gusto niya napraning. Sinahanap niyo kung sino nagbulsa ng 4. Sino nagbulsa ng 4? Di ba? Naloka siya. Kaya ngayon, kung sino-sino pinagtatanggal, tinanggal si Martin, tinanggal si Bersamin, tinanggal si Tribe, tinanggal si Amina. Kasi baka kayong nagbulsa ng 4. Rich. Correct. Ang adik, di ba ang adik walang konsensya yan magnakaw? Walang konsensya. Nakawan mo ng isang butones yan, putang ina, magwawala yan. Oo, ito, 4 bilyones to. Ngayon, nagalit pa yung adik. Binibigyan ko na nga kayo ng para sa inyo, pati ba naman yung para sa akin, kakatsungin nyo. Yan ang mentality ng adik. Diba? So yun. Kaya nung pinapanood ko yung video kanina ni Zaldico, ito ang message nito ni Zaldico. Ang message niya, para dun sa dalawa. Kaya tingnan nyo, di ba, from the very beginning, I am not buying the story na, ay hindi, si Zaldico hindi niya dinidiin si Martin, hindi yan. No, yung unang video ni Zaldico, yung unang mga video ni Zaldico, sinasabi niya yung involvement ni Martin. At yung description niya doon sa involvement ni Martin is basically yung participation niya doon sa relationship niya. Hindi niya ina-absolve si Martin dito. Hindi niya ina-absolve si Martin. So, ang excel ng buhay dyan, pinapakati niya sa Pangulo, ito ang dineliver ko as promised. Ngayon, yung sinasabi ninyong 52 lang, may 4, may nangupit. Galit pa naman ang magnanakaw na pagnanakawan mo siya. Oo. Baka galit ang magnanakaw, lalo na addict na magnanakaw. Lalo na addict na magnanakaw, na binigyan niya na nga kayo ng karapatang magnakaw ng for you. Turf mo yan, turf. Pero wag mo kukunin yung para sa kanya. Ang para kay Pedro ay para kay Pedro. Ang para kay Juan ay para kay Juan. Correct. So na-imbier na sila, na pati ba naman sila, kakatyungan nyo. Kaya sumabog na kayo ng adik. Ganyanan pala ha. Wait, ipapakita ko ang produkto ng mga ginawa ninyong pagnanakaw. Correct. Ayan. So, ayan na po ang estado ng ating bansa. 'Di ba? Yung mga magnanakaw, nag-aaway-away sa mga parte nila. And people are still not angry. The yellows and the pinks at yung mga anti-Duterte, ang concern nyo lang is how to get to power. Hindi kayo concerned na binabalahura na nitong mga politikong ito, nitong mga putang inang politiko na to, yung bansa natin. What you care about is how you're going to take advantage of this situation so that you can power grab. Yun ang iniintindi yung mga putang ina nyo. Paano kayo pupwesto? So that is why, hindi ko magets, para dito sa mga yellow pinks na ito, para sa mga personalidad na nagsasabing neutral sila, bakit kayo hindi offended? Because your concern is, you want to be the part of the kakungan. Gusto nyo, kasama rin kayong magnanakaw. Ang priority nyo is to be in power so that you can do the stealing your fucking selves. Bakit hindi maingay yung mga senador dito, yung kunwaring progressive groups? Why are you not offended? Because you want to do the stealing yourselves. Diba? Pasensya na, dami kong feelings ha.
And they're going to repeat the cycle. Sabi ko nga, kapag magkaroon ng regime change ngayon, for any reasons, let's say it is through mass movement or kunwari magkaroon ng military junta or whatsoever, ganyan-ganyan. If that change is not going to bring forth accountability, real accountability, if the people are not going to hold them accountable, put them in jail, bugbugin sa plaza or whatsoever, ganon. Kapag hindi nagkaroon ng talagang real accountability, ganyan. Maulit lang yung system. Maulit lang siya. Yung hindi ba naglabas ng galit yung mga tao? Yung nangyari ng 1986, this is just going to be the part 2 of that. If there is really no outrage, na legit na outrage, hindi yung NED facilitated outrage, hindi yung resign all. Because at this point, dapat nga yan yung last priority mo eh. Kasi may system naman na gumagana eh. At this point, meron naman tayong succession, meron tayong mga proseso. 'Di ba? And if there's going to be a regime change and there's no one who's gonna be held truly accountable for all of this, magbabago lang kung sino yung magnanakaw. It's gonna be the same. At tandaan ninyo, ang mga yellows at ang mga pinks, dalawang presidential term na sila na hindi nakapwesto. Imagine ninyo kung gaano kagutom yan at pag nakakuha ng power yung mga yan, they might do something even worse sa nakawan na ginawa ni Bongbong Marcos. Ganon. AFP need to withdraw support since they put barricades at Malacanang. Well, ang nakakaloka nga dito, 'di ba? Parang ba't hindi concerned ang AFP? Yun nga yung isang pakiusap ko rin kay Saldico, no? Saldico, kung meron kang alam delivery sa mga generals, i-expose nyo na. Pag mayroong mga generals dito na involved, nagkaroon ng delivery ng pera, expose nyo na. Sabihin nyo na. Para magkaalaman na tayo dito. Who among the generals receive basura? Kasi kaya tayo fuck up eh. Everyone is well-fed. Ayaw nang manindigan, ayaw nang magsabi ng totoo. Kasi nga lahat kayo busog na. Kaming mga ordinaryong Pilipino, kami ang kawawa. Kami ang magpapasan ng paghihirap dito araw-araw. Sasakay sa kakarag-karag na MRT, dadaan sa butas-butas na kalsada, maglalangoy sa baha, magbabayad ng mahal na tubig, magtsatsaga sa water service na bulok, magbabayad ng mahal na kuryente. Sana yung AFP, wag rin kayong kaaway ng mga tao. Ayun. Ganun. Ayun. Sas meron ko pa gustong i-share. Well, masasabi ko lang ay nag-aaway ang mga magnanakaw. Ang flood control pasabog na to is awayan lang to ng mga magnanakaw. And as simple as that. Sinasabi ko na sa inyo, di ba, sino yung mga ginagamit? Yung mga halang at yung mga underlings. Kung naalala niyo yung nangyari nung Bangladesh heist, nung panahon ni Aquino. Naalala niyo yun? Yung hinak yung bangko ng Bangladesh Central Bank. Tapos may tinransfer silang pera mula doon sa New York. Tapos tinransfer sa RCBC. Nakulong ba yung mastermind? Or yung mga pinakamalalaking tao doon? Si bank manager lang. Ang pinakulong lang, ang nakulang doon, yung bank manager, anong ginawa nila doon sa isa sa mga involved? Kunwari magsusoli ng pera. See? Yung in-check, Jack, sino to yung may-ari ng Island Cove? Si Kim Wong. Kim Wong. Si Kim Wong. Naalala nyo? Di ba naalala niyo yung hearing na yon? Nasabi ni Kim Wong, hindi ko alam. Tapos
may sinoli kunwari na pera. Tapos pinalakpakan ni Montulfo na that's the right thing to do. Soli ang pera. Oo. Di ba? Oh, nasa na yung mastermind nung bakla, that is the biggest bank heist in history. Sa Pilipinas nangyari. Hindi nakulong yung may-ari ng bangko na siya ang nagpa-open ng bank account. Ang nakulong yung bank manager na babae. Actually, ano yun? Compliance manager. Compliance, siya ang nakulong. Nagets yun na. Kaso yung compliance manager na yun, siguro, is gusto lang niyang maging, si Kim Wong yun, hindi si Jack Ma, Kim Wong. Ang gusto lang niyang gawin is, noon is siguro is magpabango dun sa may-ari ng bangko. Kaya siguro siya ang napiling inatasan. Kasi hayok siya. Hayok yung babaeng yun din siguro. Na, syempre, can you imagine, close ka ngayon sa may-ari ng bangko, etc. Oh, nakulong, hindi. So, same modus operandi, ilaglag yung pinaka-visible. Sino yung pinaka-visible doon sa chain of thievery? And yung compliance officer. Ngayon, sino ngayon yung pinaka-visible sa chain of emerald dito? Yung mga underlings, yung mga errand boy. Malamang yung errand boy, hindi niya makikita yung nag-utos. Yung babatuhan niya. Mahaba ang chain yan. Oh, di ba? So, the country is in a nakakasuka yung mga nangyayari. I think everyone is on it. Alam nyo, pag bilyon lang nakawan, yung mga gustong sitahin yan, magdadalawang isip. Either sitahin nila or kumuha na lang sila ng commission para hindi nila sitahin. Lalo na magto-2028 election. So, alam niyo na. Correct. So, paulit-ulit ko sinasabi to, na ang pinaka-worst na gagawin nating mga Pilipino is to allow this situation to be a 1986 event. Sa totoo lang. To allow this to be a 1986 event. 1986, kinuha ng mga Yellows ang power sa mga Marcos. They did not really impose any significant or meaningful changes for the country. They just completed yung mga pagnanakaw na using their own way. Ganyan. So yung Marcos style pagnanakaw, high life, party, 'di ba? Shameless, ganyan. Yung pagnanakaw ng mga Yellows, same din. Nanakawan tayo, tapos i-guilt trip tayo at the same time. Nanakawan tayo, tapos sasabihan tayo na, guys, wala tayong pera, tiis-tiis lang po muna tayo, ganyan. So basically, same lang yan. Same na grupo lang ng magnanakaw yung mga yan. And if we're not going to take it seriously, that people, for people not to, ensure accountability, ulit-ulit lang po ito. At sorry to say, if this is going to happen again, at hahayaan natin itong mga elites na ito, itong mga taong ito, nagawin nila yung mga nagawa na nila in the past. Magkampi-kampi yung mga elites para para magbigay ng backup doon sa mga elites na nahuling magnanakaw, ganyan. Para magmukha silang mabait, ganon. At maniniwala naman ng sabayan ng Pilipino, oh, talaga magnanakaw ba? Di ba sabi ni ganito, hindi naman daw. Ganyan. If we still allow them to fool us, then perhaps we deserve this kind of situation. Deserve nating maligo sa baha. Deserve nating kumain ng bigas na binubukbok. So, what are you going to do? Nandun na tayo sa rurok ng disrespect. And people are still not offended. And you cannot still see through doon sa mga tao na totoong concern sa problema ng bayan at saka yung mga taong pinapakinabangan ang gulo. Okay? Dalawa lang yung grupo ng tao dito sa Pilipinas eh. Yung mga tao na nakikita yung tunay na problema at gustong solusyonan. That's the first group of people. The second group of people ay yung mga tao na gustong makinabang doon sa kaguluhang ito.
So you always ask yourself, is this person, is this group of people trying to solve the problem of the Philippines, or they are just exploiting the problem to their advantage? Yun yung ginagawa ng mga yellows ngayon at saka ng mga pinks ngayon. They are exploiting the problem para mapakinabangan nila, para gawin silang option. Diba? Kasi hindi naman sila option ever eh. This past four election cycles, hindi naman sila option eh. Sinusuka sila, tinatake sila. So kaya nga for them, resign dapat lahat eh, di ba? Para maka-entrada sila, para meron silang space. Gusto nila resign all para meron silang space. Ayun. Okay? Anyway, ayan, AFP must put an end by calling for BBM to resign. Pinks are opportunist, walang pagmamahal sa bayan nang gusto lang makabalik sa presidency. Ayan. Oo nga pala, balik na raw yung 20 pesos per mga bantay sa lakay, parang nung time ng black and white movement ko no, ni Dinky Soliman. Ngayon, bagong Aquino yung nag-iingay. Ayun. Lahat na i-expose na. Dami at wag pa ulit-ulit yung tapos dapat creative ka sa pambabash, wag pa ulit-ulit, wag spam. Hindi ko pinapansin kasi ang pangit ng comment mo eh. Pero pag ako troll ka, tapos yung comment mo medyo creative, papansinin ko. Ganon. Galingan mo, wag ganyan. Masyadong tsaka. You have to earn your right na manotice bago ka galingan mo, galingan. Takina, pinagkakakitaan nyo na nga kami, ayaw nyo pang galingan eh. Doon ako nabubuisit eh. 'Di ba? Okay nga lang sa akin tinotroll nyo, pero kailangan may galing. 'Di ba? Dapat may galing. Ayun. Ayun lang. So anyway, pasok naman na tayo doon sa doon yung second part ng live. If you also want to ask question, you may. Yung sa second part ng live, yung sa signature campaign, okay? Ulitin ko lang, okay? Yung purpose ng signature campaign. Yung signature campaign kasi, yung signature campaign natin ay, okay? Ang purpose ng signature campaign is basically to urge the Supreme Court to do something, okay? Kasi ang gulo-gulo na ng bansa eh. Ang gulo-gulo na, at itong ginawa nila kay PRRD na to, it really divides us. Nasaksak yung puso ng maraming Pilipino dito. And it is not as if it is something na pwede na madidismiss mo lang as political. No. Because it goes against the very, very core of our constitutional rights. Okay? Ngayon, ito po yung letter natin sa Supreme Court. Okay? Ang letter natin sa Supreme Court is basically asking them to do 4 things. Okay? That they act on the 4 pending petition before them. Yung isa po dito is yung petition for certiorari asking the Supreme Court na mag-rule kayo clearly tungkol dun sa coordination ng Philippine government sa ICC. Okay? Mag-rule kayo dyan clearly. Ano ba yan? Dapat ba yan? Dapat hindi yan ginagawa. You cannot just not say anything. Dapat magsalita sila tungkol sa coordination ng Philippine government doon sa ICC.